Kamusta na ang buhay mo ngayon, Iha? Balita ko'y nagkaayos na kayong dalawa ni Mr. Hanson at nagkabalikan na rin kayong dalawa. Basag dito sa katahimikan. Opo, okay na po kaming dalawa. Sa katunayan po'y masaya na kami. Ngayon kasamang anak namin, tapat kong sagot sa kanya. Tumingin ako dito ng pasensya. Mami Nora, salamat po pala sa inyo. Kung tinulungan niyo po ako noon ay baka hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin ako kay Lennon. Baka po hanggang ngayon ay hindi niya ako minamahal sa kung sino talaga ako. Lumamlam ang mata ng ginang. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Iha. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Alam kong sugal ang ginawa ko dahil alam kong maaaring hindi na talaga kayo magkabalikan ni Lennon. Kaya nagpapasalamat ako dahil nagkaayos na kayo ngayon. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Iha, humihingi ako ng tawad sa paggamit ko sa'yo at sa mga kasinungalingan na sinabi ko. Ginawa ko lang yon para magbayad ang mga tao may kagagawa ng pagkasira ng aking pamilya. Naguguluhan ako na tumingin dito. Ngayon ko lang ito narinig sa kanya. Ang totoo, hindi si Magindang nakilala mo. Po, gulat na gulat ako. Tuluyan ang tumulong na pipintong luha ng Mami Nora. Siya si Cassandra, ang kakambal ni Maginda. Ang anak ko si Maginda. Matagal na siyang patay. Yun ang dahilan kaya galit si Mr. Hanson sa anak ko. Alam niya noong una pa lang na hindi si Maginda si Cassandra. Pero wala kaming choice kung hindi panindigan na siya si Maginda. Hindi kasi papakasalan ni Mr. Hanson si Cassandra dahil si Maginda ang gusto niya. Gusto ko makuha ang yaman na iniwan ng asawa ko kaya kahit labag sa loob ni Cassandra ay pinilit ko siyang mabuhay sa katauhan ng kapatid niya. Yun ang dahilan. Kaya paulit-ulit siyang tumakas kay Mr. Hanson. Hindi niya ito mahal, pero naging makasarili ako at hindi siya pinakinggan. Kung naging mabuti lang sana kung ina't hindi nabulag sa paghihiganti, ay hindi sana siya mawawala sa akin. Hindi sana ako mawawalan pa ng isang anak. Awang-awa ako habang pinakikinggan si Mami Nora. Kaya pala ganun na lang ang kagustuhan nito na makasal ako kay Lennon gamit ang mukha ni Maginda o ni Cassandra. Para makaganti sa totoong dahilan ng pagkawala ng ama at ng anak nitong si Maginda. Tumingin si Mami Nora sa hawak kong manikang maitim at sunugang mukha. Mapaitong lumuha at tumagulhol ng iyak. May ganito ring manika ang anak ko, Iha. Binigay ni Cassandra noon kay Maginda bago to nawala. Kaya nagustuhan ko kaagad ang pangalan mo noong una tayong magkita. Kapangalan mong manika ni Maginda noong nabubuhay pa siya. Pinahid nitong luha at nahihiyang tumingin sa akin. Pasensya ka na, Iha. Nagiging emotional talaga ako kapag naalala ang dalawa kong anak. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na pareho na silang wala kasama ang asawa ko. Sa totoo lang, ay nagalit talaga ako dito at sumama ang loob ko. Pero ngayon, ay wala akong makapanggalit sa puso ko para dito. Mas nanaig sa akin ang awa ko, saka magaan naman talagang loob ko kay Mommy Nora noon pa. Kaya nga kahit nalaman kong hindi niya pinakulong sila Charlotte at Joros, ay hindi ko nakuhang puntahan siya at sumbatan. Lumapit ako dito at humawak sa kamay nito. Mami Nora, sige lang po, ilabas mo lang pong nilalaman ng puso mo. Lahat naman po ng tao ay nagiging emosyonal pagdating sa ating mga mahal sa buhay. Hindi niyo po ako anak at hindi ka ano-ano pero tandaan niyo po, nandito po ako para sa'yo. Pwede niyo po akong ituring na anak. Kung okay lang po sa inyo na ganitong itsura ko. Nahihiyang turan ko. Maganda kasi ang lahi nito, baka mamaya sabihin nito na assuming ako. Iha, hindi naging pangit ni minsan ang tingin ko sa'yo kailanman. Busilak ang puso mo't iyon ang dahilan kaya maganda ka para sa akin. Naku, si Mami Nora, naging bolera na pagkatapos maging emosyonal. Pasensya na nga po pala kayo sa kalat dito sa sala, Mami Nora. Sumikip tuloy dito. Sabi ko binuhat kong kahon at binalak na ilipat sa gilid pero pagbuhat ko'y nadulas ako. Kaya natapon ang mga laman nito. Luma na kasi ang karton na pinaglalagyan ng gamit ni Lola kaya nabutas ito't kumalat sa sahig. Nahiya ako kay Mommy Nora nang lapitan ako nito tulungang tumayo. Tinulungan din ako nito na ilagay muli sa kahon ng mga lumang gamit ng lola ko. Nagulat ako dahil puro lumang pictures ng magulang ko at ni Lolang laman ng kahon. Wala ako sa mga litratong naroon. Sila ba ang mga magulang mo, Iha? Tanong ni Mami Nora habang hawak ang isang larawan na halatang luma na. Alanganin na tumango ako. Opo, sila pong magulang ko.
Alam kong nagtataka ito dahil wala akong mga pictures dito. Sa pagkakatanda ko kasi sinunog nilang lahat ng may kinalaman sa akin noon dahil wala daw akong halaga at silbi sa kanila. Yun kasi ang natatandaan kong sinasabi nila palagi sa akin noon bago naging malabo ang lahat ng alaalang meron ako sa kanila. Oo, malabo ang lahat ng naaalala ko sa kanila. Ang tanging naalala ko lang ay nung subukan nila akong sunugin at niligtas ako ni Lola. Nagulat si Mommy Nora nang makitang pumatak ang luha ko sa larawan ng aking magulang. Iha, naku pasensya na po kayo, may naalala lang po ako. Pinahid ko ang luha ko at sinubukang ngumiti dito. Sige po, ililipat ko lang po ito doon. Nagulat ako nang biglang damputin ni Mommy Norang makintab na bagay na nasa sahig. Isa yung kwintas na nangingitim na. Kasama siguro to sa nasunog noon kaya nangingitim na to. Bakit ho? Kunot ang noo kong tanong na biglang humagulhulto ng iyak. Nag-alala ko ng sobra kaya nilapitan ko siya at inalalayan na maupo sa sofa. Tinawag ko si Manang dahil hindi tumatahan si Mommy Nora. Mommy Nora! Tawag ko rito nang mawalan to ng malay habang nakahawak sa dibdib. Manang, pakitawag po si Larry dali. Kailangan pong madala si Mommy Nora sa ospital. Utos ko kay Manang. Umalis kasi si Lennon kasama si Max at Jake. May kailangan daw asikasuhin ng mga to kaya pumunta sila ng office. Kaya naman si Larry na lang ang pinatawag ko. Alalang-alala ko habang lulan kami ng van habang binabagtas ang daan patungo sa ospital. Hanggang ngayon ay walang malay si Mommy Nora. Nag-alala ako na baka inatake to sa puso't masama ang lagay. Pagdating sa ospital ay kagad iniskaso si Mommy Nora ng mga doktor at nurse. Palakad-lakad ako sa mahabang pasilyo habang nag-aalala ako. Hindi nagtagal ay dumating si Lennon, buhat ang anak namin. Agad ako yumakap dito nang makita ito. Lennon, si Mommy Nora inatake sa puso. Tinuring kong parang ina si Mommy Nora simula nang makilala ko to. Maliban kasi sa pagsisinungaling niya sa akin, ay naging mabuti naman itong tao sa akin. Maganda ang trato nito sa akin at hindi ako pinandirihan na kahit noong pangit pa ako. Lennon, gawan mo ng paraan para gumaling siya. Please, Lennon. Shh! Calm down, Queen. Nagutos na ako ng tumawag ng magagaling na cardiologist para sa kanya. Para kung sakaling malubha ang sakit niya ay magamot na kaagad siya. Masuyong hinaplos ni Lennon ng likuran ko habang pinapakalma ako. Maupo ka muna, come here. Inalalayan ako nitong maupo. Nang maupo kami ay hinawakan nitong kamay ko habang kalong si Mags. Malaki ang utang na loob ko kay Mrs. Aguas. If not for her, hindi ako matatauhan na mahal talaga kita. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para matulungan siya. Salamat, Lennon. Sumisinghot na pasalamat ko sa kanya. Hindi pa rin nagigising si Mami Nora. 2 araw na ang lumipas pero ayon naman ay ligtas na ito at sa mga doktor ay kailangan lang ng mahabang pahinga. Nagpasama ako kay Neri na ipalinis ang kwintas sa nadaanan naming alahero. Medyo yupi kasi ang hilong letra sa dulo. White gold itong kwintas na pinapalinis at pinapaayos mo, ma'am. Mabuti hindi rumupok sa sunog at naagapan. Heto at bumalik na sa kulay at ganda. Inabot ng alahero sa akin ang kwintas na nakalagay sa maliit na ziplock. Salamat ho, Manong. Pagkatapos magbayad ay sumakay na ako ng van para magpahatid sa bahay. Habang lula ng sasakyan ay tinignan kong kwintas. Nakakamangha dahil mukha na ulit itong bago. Hindi na yupi ang dulong bahagi kaya mababasa na ito. Kishana Maginda, basa ko dito. Kanino kayang kwintas na ito? Wala naman kasi ako natandaan na may pangalang ganito sa pamilya namin. Lumipas pa ang 3 araw ay hindi pa rin nagigising si Mommy Nora. Bukod sa akin ay walang nag-asikaso at nag-alaga dito sa ospital. Gusto ko sanang ipaalam sa natitira nitong pamilya ang kalagayan nito. Pero ayon kay Lennon ay nawawalang kapatid ng asawa nito kasamang asawa at mga anak. Saka hindi raw pwede na ilabas ang tungkol sa kalagayan nito dahil baka malagay sa alanganin ang posisyon nito sa sariling mga kumpanya. Ang komplikado pala ng buhay ng ibang mayayaman. Kapag nagkasakit ay matutuwa pang iba dahil magkakaroon sila ng chance na agawin ang posisyon mo. Akala ko sa movie lang nangyayari ang mga ganun. Karil, ang tagal mo naman. Kanina pa naghihintay sila Jake sa labas. Tawag sa akin ni Neri na nakabihis na. Ngayong oras kasi alis kami pupunta sa pastry shop ko para ipa-blessing to. Gusto ko kasi na maalis ang negative energy na nakapaligid dito bago ang opening.
Naniniwala kasi ako na malas ang hatid ng mga bad energy. Madam, dalian mo. Naku, siguradong yari ako kay Mr. Hanson ito. Reklamo ni Jake na hindi mapakali. Nagpahatid kasi ako dito sa bahay ng lingid sa kaalaman ni Lennon. Naiwan ko kasi ang baby bag na lalagyan ng mga feeding bottles ni Mag sa pagmamadali ko kanina. Hindi ko mapigilang matawa nang makalabas ako ng bahay. Naabutan ko kasi na namumutla si Jake habang si Neri naman ay nakapamewang at pinagpapawisan. Ayaw kasi ni Lennon na mawala kami ni Mags sa paningin nito. Kaya nga hindi ito umaalis sa tabi ko palagi at nakabantay sa akin. Delikado daw kasi kaya kailangan naming mag-ingat, lalo na't hindi pa rin nahuhuli yung mga masasamang nagtatangka sa buhay naming mag-ina. Kaya namumutla si Jake ngayon at si Neri. Natatakot ang dalawa na masisi sa pag-alis ko nang walang paalam kay Lennon. Ewan ko ba sa kaibigan ko, hindi masanay-sanay sa aura ni Lennon. Nakakatakot daw. Sa bagay, nakakatakot naman talaga si Lennon sa totoo lang. Oo, malaki ang pinagbago nito pero sa amin lang siya ni Mags nagpapakita ng kalambutan. Kahit ang mga kapitbahay namin dito ay ginagalang si Lennon. Mas magalang pa nga ang mga to kay Lennon kaysa sa kapitan sa lugar namin. Habang lulan kami ng sasakyan, ay napansin kong pag-iiba ng ekspresyon ni Jake pagkatapos makatanggap ng tawag. Nagkatinginan kami ni Neri. May problema ba? Tanong ko. Baka mamaya ay tumawag si Lennon at pinagalitan na ito. Umiling ito. Wala madam, nakangiting tugon ni Jake. Nakahinga naman kami ni Neri ng maluwag na walang kabako sa sinabi nito. Pagdating namin sa pastry shop ko ay nabutan ko si Lennon na hindi may pintang muka habang karga si Mags. Queen, you should tell me when you left. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Sorry, pinakita kong baby bag na dala ko. Kinuha ko lang to sa bahay. Tsk, that's small things to ask, Queen. Pwede mo yang iutos sa mga tao ko. Mariing wika nito. Napanguso ako. Nahihiya kasi ako mag-utos. Saka maliit na bagay lang naman to. Napakamot si Jake sa ulo nang tignan ito ng masama ni Lennon. Maya-maya pa'y nagkatinginan ng dalawa at parang nag-uusap ang mga mata na tumango pa. Pumalibot ang matigas na braso ni Lennon sa bewang ko. Humalik ito sa noo ko bago nagsalita. I'm sorry, I yelled, Queen. I was worried about you. Sorry din, Lennon. Hayaan mo, hindi na ako aalis nang hindi mo alam. Sorry na, hanayop ko. Nakukonsensyang yumakap ako sa bewang nito. Bumuntong hininga ito bago ako muling hinalikan. Alam ko naman nang nag-aalala lang ito sa akin kaya ganito siya kahigpit. Sana mahuli na sila Zeke para mabuhay na kami ng payapa. Will you take care of our son? May asikasuhin lang ako. Nagtataka man ay tumango ako. Hindi kasi nito iniiwan si Mags kahit saan pang lakad nito. Kung hindi niya ito buhat ay si Jake ang inutusan nito na kumarga sa anak namin. At saka ngayon, blessing ng shop ko kaya bakit ngayon pa to aalis? Tumingala ako tumingin sa kanya. Lalo ko nagtaka nang makita ko kung gaano kaseryosong ekspresyon nito. Nagagalawan ng panga nito na parang nagpipigil ng galit. Nang tumingin ako kay Jake at si iba pang tauhan ay ganun din ang mga to. Tawagan yung pastor. Sabihin niyo na hindi matutuloy ang blessing ngayon. Utos de Lennon kinamanang. Talagang nagtataka na ako at kinakabahan. Nagulat ako dahil bukod sa amin nila Neri, ay wala na palang tao ngayon sa gusali. Sa pagkakatanda ko kanina, ay papunta na sila Aling Tessie dito at sila Zaf. Takot na kumapit ako sa damit nito. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari pero pakaramdam ko ay may nililihim to sa akin. Nang makita nitong may pagsamot pagtatanong sa mga mata ko ay bumuntong hininga to. Ang sabi ng mga tauhan ko, alam na nila kung nasan sila Zeke. Nagpaplano daw ang gagong yun na gumawa ng hakbang laban sa akin. That bastard. Sigurado ako nagdadamay kayo ng putang inang yun. Nakatimbag ang natura nito. Niyakap ko si Mag sa tabang ang isang kamay ko'y nakakapit sa laylayan ng suot ni Lennon. Natatakot ako, Lennon. Ginagap nitong kamay ko tumingin sa akin ng malamlam. It's normal to be scared, Queen, but believe me, I will never let anyone harm you and our son. Ang magtangkay hindi ko papayagan na hindi mabuhay nang hindi magbabayad sa mga kamay ko. Mariing pangako nito. Akala ko ihatid kami nila Lennon sa bahay pero hindi pala. Dinala niya kami ni Mag sa isang bahay bakasyunan dito sa Batangas. Medyo liblib ito at napapaligiran ng mga bodyguards. Pagkatapos nitong magpaalam ay naghanda na itong umalis kasama sila Jake.
Kumapit ako sa damit nito. Nang makita nitong takot at pag-aalala sa mukha ko ay lumambot ang ekspresyon nito. Pwede bang huwag ka na lang umalis? May mga tao ka naman na mautusan, hindi ba? Sila na lang ang utusan mo na puntahan ng kapatid mo. Ayokong umalis ka, Lennon. Natatakot ako. Ang daming paano sa isipan ko. Naniniwala ako kay Lennon pero hindi ko maiwasan na mag-alala. Alam ko na matapang at handa siyang ibuwis ang buhay para sa aming mag-ina. At yun ang ikinababahala ko. Ayokong ilagay nitong isang paa sa uhukay. Paano ko mapahamak at malagay sa panganib ang buhay? Paano kung hindi na ito makabalik ng ligtas sa aming mag-ina? Hindi ito matatapos dito kung hayaan kong buhay ang gagong yun. Hanggat malaya siya at si Lennon ang nabubuhay, hindi tayo matatahimik. Kilala ko siya. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Sigurado ako nagagawa siya ng paraan para makaganti sa akin dahil mas pinili kong burahin ang organisasyon kaysa ibigay sa kanya. At alam kong gagamitin niya kayo ng anak natin para gantihan ako. At hindi ko mapapayagang mangyari yun. Papatayin ko na muna siya bago niya kayo masaktan ng anak natin. Lennon, bago pa tumulong luha nito ay tumalikod na si Lennon. Hindi niya kayang makitang umiiyak ito pero kailangan niya itong gawin. Gusto niya siya mismong tatapos kay Zeke. Mapapanatag lamang siya kung siya mismong tatapos sa buhay nito kasama si Joros. Siya mismo ang magbabaon sa dalawang iyon sa lupa. Babalik ako na ligtas para sa inyo, Karil. Para sa inyo ni Mags. Pangako ko yan. Pangako niya bago iniwan ng mag-ina niya bago umalis kasama sila Jake. Pagdating ng grupo nila Lennon sa kuta nila Zeke ay nutusan niya kaagad na kumalat ang mga tauhan upang palibutan ang lugar. Mr. Hanson, nasa loob daw sila Sir Zeke ngayon kasama mga tauhan niya. Hindi pa sila nakakatunog na nandito tayo kaya siguradong maubos na natin silang lahat bago pa sila makakilos. Imporma ni Jake sa amo. Tumangot-tango si Lennon. Well, that's good. Hindi niya rin naman binalak na magtagal sa lugar na ito. Sa oras na mapabaon niya sa lupang mga banta sa kanyang mag-ina, ay balak niyang lisanin kaagad ang lugar. Kill them all, Jake. Dalhin sa akin sila Zeke at Joros ng buhay. At ako mismong tatapos sa kanila. Masusunod, Mr. Hanson. Sagot ni Jake bago bumaling sa mga kasama at tumango bilang hudyat na simulan na ang pagsugod. Hawak ang M10750 caliber ay tumungo sila ng sa pinakamataas na pwesto kung saan makakakilos siya ng maayos. Pinilig niya ang ulo bago hinawakan ng sniper. Bang with this sniper rifle, he systematically shot each of 6 men in the head. Wala siyang pinalagpas maski isa sa kanyang mga nakita. He killed them in just one shot. Nang makaramdam na may baril sa kanyang likuran, umuwi siya kasabay ng paglipad ng kanyang paa patungo sa mukha nito. Then he automatically grabbed his shotgun and shot the man on his head. Hindi na ito nakapagsalita o nakadaing kaagad itong binawian ng buhay sa mismong kanyang harapan. Magkakasunod na putok ang maririnig sa paligid galing sa kanyang mga tauhan. Kumunot ang noon ni Lennon pagkalipas ng 2 oras. It's odd. It's been 2 hours since they arrived, but 6 men didn't do anything to fight back. Kilala niyang bastardong kapatid. Sa ganitong klaseng sitwasyon, baka nagpapasabog na ito sa sobrang galit. Kinapa niyang mic chip sa tenga at kinausap si Jake. Check the area, Jake. Nakapagtatakang hindi pa kumikilo si Zeke. Mr. Hanson, may napansin ako. Mukhang hindi marunong bumaril ang mga tauhan ni Sir Zeke ngayon. Kumunot ang noon ni Lennon sa sinabi nito. What do you mean? Mukhang mga sibilyan lang sila, boss. Tugon ni Jake sa kanya. Saka parang wala sila sa sarili. Lumalabas lang sila ng kota, ngunit walang armas. Sa palagi ko may ginawa sila Sir Zeke sa kanila. Sibilyan, ito ang pinakahuling gagawin ni Zeke. Ang kumuha ng mga taong hindi siya kayang ipagtanggol hanggang sa hukay. Kaya kung totoo ang sinabi ni Jake, bakit ito gagawin ng bastardong kapatid niya? Huwag kayong titigil, ubusin silang lahat hanggang sa walang matira. Utos niya, binaba niyang hawak na rifle at kumuha ng shotgun. Habang papunta sa kinaroonan nila Jake ay narinig niyang boses ito sa mic chip. May nakapasok na sa loob, Mr. Hanson. Nakita na sila si Joros. Tumaas ang sulok ng labi niya. Dalhin sa akin ang lalaking yan. Hindi ako mapakali habang buhat ko si Mags. Kahapon pa nakaalis si Lennon at hanggang ngayon ay wala pa ring balita dito. Madam, maupo ka. Huwag kang mag-alala dahil sigurado ako naligtas sila, sabi sa akin ni Manang. Kahapon pa ako nito pinapakalma simula nung umalis sila Lennon.
Pero imbis na bawasan ng pag-alala ko'y lalo lamang akong kinakabahan. Ewan ko ba, pakiramdam ko'y may hindi magandang mangyayari. Tumingin ako kay Mags na ngayon ay natutulog na buhat ko. Wala itong kamalay-malay na nasa panganib ng ama nito para sa amin. Ay Diyos ko, Manang! Napahiyaw kami sa gulat na makarinig ng malakas na pagsabog. Agad kaming lumabas ni Manang para tignan ang nangyari sa labas. Nalaki ang mata naming pareho na makitang maraming mga tauhan ni Lennon ang nakahandusay na at duguan. Nagkalat ang kanilang mga katawan na parang wala ng buhay. Diyos ko po, ano nangyayari? Nagulat ako nang hilahin ako ni Manang sa braso. Madam, kailangan na nating makaalis dito. Sa palagay ko'y sinugod tayo. Nasa panganib ang buhay niyo ni Mags. Kung hindi kayo aalis ngayon ay mapapahama kayong mag-ina. Sa palagay ko ay mga tauhan sila ni Sir Zeke. Namutla ako sa sinabi ni Manang at hindi ka agad nakakilos. Mapapahama kami ng anak ko? Nang rumihistro sa utak kong sinabi nito'y nanlamig ako sa takot. Si Mags kaagad ang naisip ko at si Lennon. Kung narito ang mga tauhan ni Zeke, ibig bang sabihin ay, Madam, wala na tayong panahon. Halika na. Hinila ko ni Manang hanggang sa makarating kami sa kusina. Manang, si Lennon po. Hindi itong tamang panahon para isipin ang nangyari kay Lennon. Dahil kailangan ko na munang iligtas ang anak namin pero hindi ko maiwasan. Sa sobrang takot at pag-aalala ko'y nanginginig ang katawan ko at hindi ko maihakbang ang tuhod ko. Isipin ko pa lang na baka napahamak nga si Lennon ay parang dinudurog na ang puso ko. Hinawakan ako ni Manang sa balikat. Nag-aalala din ako, Madam, pero sandaling ito kailangan nating magtiwala sa kanya. Alam kong natatakot ka pero kailangan mong magpakatatag para sa inyo ni Mags. Para sa anak ninyo ni Mr. Hanson. Tumingin ako kay Mags na ngayon ay nakadilat na nakatingin sa akin. Nang umiti ito'y muling rumagas ang luha ko. Tama si Manang, kailangan ko maging matapang para sa anak namin. Kailangan ko ding magtiwala na babalik si Lennon sa aming mag-ina ng ligtas. Hinila ni Manang ang ref. Hindi ako makapaniwala na sa likod nito'y merong sikretong pinto papunta sa likuran. Nang makalabas kami kagad namin tinahak ang daan patungo sa gubat. Hindi naman ganun kaliblib dito sa likuran, kaya hindi kami nahirapan ni Manang na tumakbo at lumayo. Nakikita rin namin ang daan dahil 3:00 pa lang ng hapon. Bang! Napasigaw kami na muntik na kaming tamaan ng bala. Mukhang wala silang balak na buhayin kami dahil pinapaulan na nila kami ng bala. Ah! Nakangiwing hiyaw ni Manang sa sakit ng tamaan to ng bala sa paa. Natumba ito't napasubsob sa lupa. Manang! Inalalayan ko tung tumayo kahit na hirap ako dahil buhat ko si Mags. Pero tinabing nitong kamay ko. Umalis ka na, Madam. Nahihirapan wika nito. Manang, ayoko po. Hindi ko kayo iiwan dito. Umiiyak na sambit ko. Sinubukan ko ulit itong hawakan ngunit muli lamang ako nitong tinabig. Halatang nasasaktan ito at pinipigilang ngumuwi para hindi ako mag-alala. Halata na pilit lamang itong nagpapakatatag sa kabila ng takot. Madam, kung hindi kayo aalis ni Mags, sabay-sabay tayong ditong mapapahamak. Matanda na ako. Kung dito man ako malagutan ng hiningay, tanggap ko na. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati kayo mapapahamak dahil sa akin. Manang, aalis po tayo nila Mags dito. Giit ko na makakasama. Tara na po. Habang umiiyak, maging si Mags ay nagsisimula ng umungot. Mukhang natatakot na rin ang anak ko sa putok ng mga bala. Umiling si Manang at tinabig muli ang kamay ko. Sige na, lumakad na kayo, Madam. Huwag nang matigas ang ulo mo. Isipin mong anak mo. Malapit na sila kaya lumakad na kayo. Hanapin sila. Hindi pa nakakalayong mga yon. Bilisan nyo. Halos tumalon ang puso ko sa takot na marinig ang malakas na boses ng isang lalaki. Manang! Lumuluhang tumingin ako sa kanya. Ayoko siyang iwan dahil gusto kong makaalis kami ng ligtas sa lugar na to. Naging mabuti to sa akin. Sa amin ng anak ko. Parang lola na talaga ang tingin ko dito at isa pa, hindi kakayanin ng konsensya ko na iwan siya. Ngunit nang marinig kong boses na palapit sa amin ay natauhan ako. Tama si Manang, kung hindi pa kami aalis ay mapapahamak kami ng anak ko. Ayokong mangyari yon. Ang masaktan ng anak kong huling bagay na gusto kong mangyari. Hindi ako papayag na mapahamak ang anak ko. Nagunahan sa pagtulong luha ko ng ngitian ako ni Manang na parang namamaalam na sa amin. Wala akong makitang paninisi sa mukha nito. Ang naroon ay kasiyahan dahil lumahakbang na ako paatras. Walang patid ang aking pagluha habang tinatahak ang daan palabas ng gubat. Lalo ko napahaguluhol
na makarinig ako ng malakas na putok. Hindi. Pikit mata akong tumakbo't iniwan siya para iligtas ang sarili namin. Sorry po, Manang. Sorry po. Hagulhol ko habang tumatakbo palayo.